paano ko po nasabi na imposible yun kako doon sa representative po ng Armed Forces? Mahihirapan po kayo, imposible, dahil malalabag po natin ang napakaraming artikulo ng UNCLOS. Hindi po natin mai-enclose, hindi po natin makukonek yung territorial seas nung napakaraming features na yon na ating ino-occupy. Magkakamali po tayo at baka sakali, kung gusto nyong gawin, we cannot do that unless, sabi ko, we give up our itong KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin. Sapagkat atin yung teritoryo, pero sa tubig, hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Mali po yun. Kaya yung nagsasabi po na, ayun po, dahil ina-advocate ko rin po na i-give up natin. Saan naman po kayo nakakita ng ganun, Mr. President? Ang dami pang AIs ngayon. Nabanggit na rin po kanina. Senador po kami daw. Kami po ay mga traidor. Paano po bang magiging traidor ang isang tao? Nililinaw lang po ang basihan na sinasabi natin kung gusto nating magkaroon ng West Philippine Sea o di makiusap tayo. Siguro pag-usapan natin sa pamamagitan ng United Nations na pwede po ba namin gamitin yung ilang mapa na idodrawing namin at kung inaakala po ninyong mahaba po yung pagitan, nakakita po kami ng maliliit na isla na pwede namin pagpatungan at yung pong land-to-water ratio, maaari po namin magawa ng paraan. Ganun po siguro, pero hindi yung automatic po, tatagos tayo sa mga ganong klaseng batuhan, pipilit po natin. Hanggang sa ngayon po, Mr. President, kaya hindi ma-define ng West Philippine Sea. At sabi ko nga po, hanggang ngayon ay walang ginagawang mapa, kahit nasabihin pa nilang merong mapa, hindi po totoo yun. Mr. President, kahit ngayon pwede po ninyong konsultahin yung tinatawag nilang DUALOS, Mr. President. Ito po yung Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea na nasa opisina ng United Nations. Wala pong nasasubmit ang NAMRIA. 14 years ago, inorderan na po silang mag-submit. Bakit hindi po sila makapag-submit? Dahil sa hirap nga po nito. Hindi po pwedeng i-connect, Mr. President. Yun lamang po. Kaya, huwag po nilang ipipilit na ako po ay traidor o kaya pro-China. Hindi po. Mr. President, naghahanap lang po tayo ng katarungan at katwiran dito. Kailangan maabisuhan po natin ang Coast Guard na kung ano man ang kanilang pinagsasabi rito, nagkakamali po kayo sapagkat wala pa pong West Philippines, wala pa po tayong mapa. Ang West Philippine Sea, nagkakaintindihan po tayo, gusto nating gawin, gusto nating i-drawing, pero pagsikapan po natin kung paano natin talaga i-drawing sa harap ng napakaraming legal impediments na nakaharap sa atin. Yun po yung gusto kong linawin, Mr. President. Ngayon, kaugnay po dun sa pagbobotohan natin ngayon. Kagaya po na sinabi ni Senator Cayetano, Mr. President, talagang ako po nagtataka, ikukondem po natin ang public statements ng China na hindi ko po nakikita alin-alin po yung mga public statements para po tayong napunta sa eleksyon, mag-i-elect po tayo, pero wala pong kandidato, paano po tayong boboto? Yun po yung pinaka-problema natin. Yung pong Coast Guard, Mr. President, binasa ko po yung kanilang mga kapangyarihan, yung powers and functions of the Coast Guard. Hindi po nagkakamali, nasa 17 functions and powers. Ni isa doon, wala po akong makita, Mr. President,
na pwedeng gawin ng isang spokesperson, nagagawa siya ng ganun, pupunta siya sa isang eskwela, magdi-discuss siya doon at sasabihin niya, bully ang presidente ng China at gagawa siya ng caricature. Wala po sa functions eh. Paano po ngayon natin bibigyan ng encouragement na pagbobotohan natin, ididepensa po natin yung paraan na ganun. Tayo po ay nagkakaisa na kailangan po natin ilaban ng sa atin. Nasabi na po yan kanina ni Senator Alan. Ngunit yung pamamaraan po ang problema eh. Ngayon, gusto kong bumoto sana kung halimbawa Manila ang pinag-uusapan natin. Ngunit kung boboto tayo nang dahil sa pinag-aawayan natin, nagmula po sa isang salita o pamamaraan ng isang spokesman ng Coast Guard at doon nga po ang pinagmula ng maanghang na salita at ngayon nga po ay nakukompromiso na tayo at pagbobotohan natin, susuportahan natin yung ganung pamamaraan, baka lalo po tayong magkamali eh. Mr. President, tayo pong mga Pilipino, merong kasabihan eh. Kapag binato ka pag pinukol ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yun po yung kulturang Pilipino, Mr. President. Ngayon po, maski sa Biblia po may sinasabi, kapag yung bulag, ginakay niya ay kapwa bulag, wala po silang kapupuntahan, Mr. President. Naghahanap po tayo rito ng clarity. Ano po ang nangyari? Sa paghanap ko ng clarity, sa paghanap ko ng sagot, para suportahan natin ang West Philippine Sea, ang inaani ko pa po ay parang ako po ay maka-China. Hindi po. Hindi po. Sana po ipatawag natin ang NAMRIA. Para sa ganun, itanong natin sa kanya, bakit sinabihan ka na in 2012 sa pamagitan ng Administrative Order Number 29. 14 years ago, sinabihan ka na in consultation with the DFA na i-prepare mo na yung mga mapa. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? So, imbes na ipatawag po natin ang NAMRIA, ang gagawin po natin ay boboto tayo sa mga public pronouncements ng China para po yatang parang parang may problema doon na Mr. President. Imbes na ipatawag natin yung mga taong dapat gumawa ng mapa sapagkat gusto ko rin pong malaman kung paano nila gagawin ang mapa. Sa akin po kasing palagay, imposible silang makagawa ng mapa dahil nga magbabiolate tayo sa napakarami po na artikulo ng UNCLOS at lalabagin po natin yung arbitral award na ating isang pinagbabasihan. So, Mr. President, magtatapos ako sa isang pananalita na lang, Mr. President. Sa aking palagay po, ang isang pagkakamali ay hindi po may tutuwid ng isang pagkakamali. Hindi po natin magagawa yung gusto nating gawin para kausapin natin ang China sa maling pamamaraan. At kung pamali po ang paraan, wala po tayong magagawang mabuti, Mr. President. Maraming salamat po.